Abuloy ng babaeng balo. Makita namin magkamang dalawang kusin sa ating siguro ay dalawang kusente. Wala na ngayong sente sa US ata ay aalisin na ata nila yung penny, so wala na raw penny. Well, yun ang huli kong balita sa US. Ibig sabihin sa akin meron pa tayo yung 25 tsaka 50 centavos. So bahagi, pero ito, dalawang kusin, dalawang sente, ibig sabihin, ay pero alin, yun lang yung kanya, ibinigay pa niya. So, kaya inanintulan ni Jesus ang pag-aalay. Well, parehong pag-aalay. Ang mayaman at ang balo. Bagaman maligid lang yung inialay ng balo, hindi lamang sapagkat maliit yun, pero yung kanyang karatayuan ay kaakibat ng alin. Hindi lamang yung kultura ng pagbabahagi. Kaya nga sabi ko ini-encourage natin yung sa mismong banal na pagdiriwang ng misa yung pagkaalay within the context of liturgical celebration. Kasi kasama talaga yun sa liturgia. Kasama natin sa liturgia. At kung tutusin nga, ang hamon na yan ay hindi lang kung ano yung sobra. Parehong pag-aalay. Parehong pag-aalay. Yung pag-aalay ng mayaman na sobra yung kanilang ibinigay. At yung balo, parehong pag-aalay. Pero bahagi yun na kung saan kakibat nito yung yung pagtiwala ng balo na hindi siya pababayaan ng Diyos. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Kasi bakit? Buo niya yan. Yun na yung kanyang, bagamat po sa kultura ng mga Hudyo o particular sa Israelita, mayroon na silang tinatawag na yung pangangalaga sa mga balo. At yung dino naman ay kinuha kung tutusin ng mga unang Kristiyano, kaya nagkaroon tayo ng diakono. Yung unang trabaho ng diakono, may kasi diakono ay yung unang level na buhay konsagrado bilang kleriko. Pero yung makita ko natin kung bakit may mga nagtalaga ng unang 7 diakono na kung saan si San Esteban ay kasama roon, na katulad ni Andres Dunlap na ipinagdiriwang natin ngayon. Si San Esteban ay isa sa mga sinaw ay unang martir ng ating pananampalataya, unang itinalaga ng simbahan ay ang kaya sila ginawang diakono ay para ma-satisfy. Kasi yung mga mananampalataya Hudyo, may sistema na sila para doon sa mga itinuturing natin mga balo, yung
bilang, yung walang mga mag-aalaga sa kanila, may sistema na sila, na alin, na yung pagkakataon na kung saan ay mayroong nangangalaga sa kanila. Sistematiko, bahagi ng kanilang kultura na may mga nangangalaga talaga sa mga itinuturing ng mga ganito. Ay paano yung mga mananampalataya na hindi mga Hudyo, kung tawagin natin ay yung mga pagano, mga dating pagano o hintil, ay wala silang sistema. Ngayon, nakikita nila ngayon itong mga unang mga Kristiyano, unang mga Hudyo, may sistema sila. Ano paano yung mga hindi? Kaya inagap nila yun. At kinuha nila yung yung pagkilos ng tinatawag natin na ginampanan noon ng mga diakono. So, para sila ay pangalang. Ibig sabihin, yung mga palo, kasi bahagi na lang kultura ng mga Hudyo natin, kahit paano mayroong magbibigay sa kanila. Kung tawagin na po natin ito ay para DSWD natin ngayon. Na may kahit pa paano tinutulungan. Andun yung aspect na yun. Ay alam nila, hindi sila magkakaroon sila kahit pa paano to sustain them kinabukasan. Kaya kaya niyang ibigay. Kaya niyang ibigay. Kasi bakit? Hindi sapagkat mayroon siya, ulit na rin. Yung pagtitiwala na hindi siya mawawala. Bahagi rin yun na kung saan ay makita ko namin. Kaya ako kuminsan ay kinakailangan natin ang ganitong uri ng kaisipan na binuri ni Jesus sa Ebanghelyo. So, bahagi na kung saan. Bagamat may sistema, kaya lang, nasa karatayuan ng tao yung kanyang pagtitiwala natin, kaya kung magbahagi. Kasi hindi ako pababayaan ng Diyos. At magkakataon na kung saan ay iniaalay niya yung kanyang sarili para sa Diyos. So kakaiba ginawa ng mga martir, kasama na ako dyan si San Andres, na ipinagdiriwang natin ngayon, nasabi na ako natin ay nagbigay ng kanyang sariling buhay para sa pananampalataya. Pagkakataon, bakit? Dahil sa pagtitiwala natin yung pamantayan na binabanggit natin yung kagandahan loob ng Diyos. Nagiging kabahagi tayo ng kagandahan loob ng Diyos. Kaya kaya natin magbigay. So ito ay hindi lamang sa pamamagitan ng pera, pwede rin naman sa pamamagitan ng ating sarili, pagkilos, paglilingkod. Maaaring rin naman sa pamamagitan ng ating panahon. Bahagi yun na kung saan ay makita natin na handa natin ibigay yung ating sarili. Bakit? Sapagkat alam natin hindi tayo mababayaan ng Diyos. So ito yung idalangin natin. Idalangin natin sa harapan ng may kapal. Sapagkat kapag maliwanag ko sa atin ito, ay
sabi nga ho natin, ay magkakaroon tayo na higit, nakapanatagan ng kalooban. Biro mo yun. Kasi pag sinabi natin balo sa kultura ng mga Hudyo, wala nang mag-aalaga rito. Wala na kasi wala na kasi lalo-lalo na kapag ang balo ay walang anak, kapag kasama dito sa sistema na ito, ito yung mga walang anak. Kaya nga yung awa ni Jesus doon sa binata na kanyang binuhay, sapagkat yun yung natitirang anak ng balo. Kasi yung anak, kapag balo mo na, yung siguradong mag-aalaga sa iyo, yung anak mo, ay most probably, wala siya noon, pero hindi naman binanggit dito, na makita ko natin, na, pero most probably, kasi bakit? 2 kusik lang ibinigay niya. At anong sinabi ni Jesus? Ibinigay niya ang buo niyang ikabubuhay. Ibinigay niya ang buo niyang ikabubuhay. Idalangin natin. Kaya ba natin ibigay ang buo nating ikabubuhay? At least, we pray that we could try na magkaroon ng ganitong uri ng pagmamahal at magkaroon ng ganitong uri ng pagtitiwala sa Diyos na kaya natin ibigay ang lahat sapagkat maniwalag sa atin na hindi tayo pababayaan